Si Hari Solomon maoy ni puli sa iyang papa nga si David nga namatay. Kay bawo mo pilay edad ni David pagkamatay? Wa mo kibaw? Wa sad ko kayo kay bawo. Ang pagsugod niyang hari sa Israel matod pa sa Bible, si kan Samuel man siguro to, 30 iyang edad niya naghari siya sud sa 40 ka tuig. So pila may edad niya? 70. Patay na siya. Kapoy sa gutoy ang trabaho kay siging away. Ngay uban nato dinhi sobra na 70. Wa pa man mga matay. Nasi usahay layo kay gidad si San Blas, Saint Blaise, namatay po ni siya mga ingon-ingon sa tingali aning idara kay nahimo pa ni siyang physician, naka-retire pagid ni siya sa iyang pagka-obispo man tingali to, niya nag-ampo na lang siya sa kaning sekreto nga paagi, niya kay naa may persecution nga nahitabo sa mga emperor sa una, patay man gid sa mga Kristiyano, so usa siya gidakop nya misaksi siya sa iyang pagtuom Katoliko, mao tong giputlan siya gliog dinha sa publiko. Wa may pili sa una. Ang nahitabo ni Solomon, giinstrakan siya ni Hari David panugon sa iyang amahan, tumanag yod ang balaod sa Ginoo, ang tanan yung balaod sa Ginoo, aron dili kabsag hari ang atong kaliwatan. Pero humanly speaking, si Solomon wa ka-perfect aning maong kuan tugon, mao tong nagunob ang iyang gingharian hangtod nga na-exile na sila, nangabihag na. Pero kay si David, buutan man kayo, gipadadaan ang iyang kaliwat og bag-ong hari. Nya unsa mang hari ang gipada? Lahi ni Solomon. Si Solomon naghari siya nga 40 kagamhanan og 40 kabahandianon. No, to nakapangasawa gid siya 700 ka buok og nakapangabit pod siya 300 ka buok tungod sa iyang kwarta. Grabe gyud kayo iyang kwarta ug ang iyang gahom ug ang iyang influensya niadtong panahon na. No, na siya nahitabo niya kay naglagot man Ginoo niya, anabahin-bahin tong iyang tanan nga kabtangan pagkamatay niya. Karon ang gipuli mao na si kinsa man? Kinsa may sunod nga hari ni David? Sunod ni Solomon, mao si Jesus. Ang Ginoo nagpakatao unya siya naginituman nga magpakaanak siya ni David. Muna si Jesus gitawag og kaliwat or anak ni David. Kay buutan magyud si David sa tanang mga hari, siya magyud moy matinumanon kaysa sugo sa Ginoo. Nasipyat siya kausa pero kadto ra gyud. The rest, grabe na gyud ang iyang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Mo nang naningkamot gyud ang Ginoo nga matuman ang saad niya. So si Jesus na, pagabot na ni Jesus, lahi na og pamaagi ang Ginoo. Unsa naman? Dili na ang hari bahandianon, dili na ang hari kaning gamhanan, kay maoy magbuot sa tanan, sundon sa tanan, gamhanan in terms of authority, human authority. Si Kristo na tao og naghari nato sa tumang kakabos ug masinugtanon hangtod sa kamatayon. Lahi na ning harian, no? Opposite na. Si David, authority, biganas espada, luhod ang mga kontra, kay puti mangilngiga. Mausad si Solomon, tanang mga gingharian mo submit niya mga tao. Pero karon si Jesus lahi na.
Way kwarta, nataw las pasungan, wa gani ka eskwela. Nya ngiyas ang magipangkuha nga mga iyang circle of friends, mga general niya, iyang mga officers, kadtong 12 apostles, pulos-pulos gisad way mga grado. Unya namiya pod sa ilang mga balay, wa na sa mga kwarta, nga sige nalaglakaw-lakaw, wa gani ilisan. Nya mao sa iyang gipanugon kay namatay di ni Kristo. Pila may edad ni Kristo pagkamatay? Ha? O kaning harian namatay ni siya si David mga 70, mga Saint Blaise mga 70, Solomon sad mga inana sa mga edad. Pero si Jesus namatay 33 pa edad. Nya kumusta mangyang harian? Ni padayon o nawagtang? Amot lang din ni San Vicente ni padayon ba? Nya unsa may timailhan nga ni padayon iyang gingharian? Duna na say daghan kaayo nga mosunod sa iyang kakabus ug mosunod sa iyang kamasinugtanon hangtod sa kamatayon. Usa ni ana si San Blas, pipila ni ana si San Lorenzo Ruiz, ang atong unang santo. Punan pas ikaduha natong santo si San Pedro Calungsod. Ang pangutana ron, kining mga buhi nga na kay yampungad ron din hiyan buntaga, anda mong musunod sa pagkahari ni Kristo? Gusto mong mahimong kabos? Tawa na, duko-duko na. Masinugtanon mo, bisag patyon pa, musugot ra mog patyon. Murag karniro kuno nga gidangat tos ihawan, wa gi imik, hangtod gyud nga patyon siya. Sugot mo ana. Lingi ay dayon ikaw na. Sige, dayon na nala naglingi imong tupad, ing na sugot ka na. Masinugtanon ka, ikaw no, ing na. Sige na. Da. Og mauni ron ang atong problema. Kay nga naman, ang gingharian ni Kristo karon dili na ra ba parehas gingharian sa ni David? Ang gingharian ni David territorial. Territorial ba? Maghari siya in terms of territory. Karon ang gingharian ni Kristo unsa man? Dili man territorial, unsa naman ang iyang gingharian? Universal. Territorial gyapon ay. Ang iyang gingharian individual. Depende sa kasing-kasing nga mudawat. Anha siya muhari sa kasing-kasing. Dili sa territory nga musugot kag sa dili masakop ka. Pero si Kristo lahi ang iyang gingharian. Ang di mudawat niya dili katilaw sa iyang paghari. Ngo na yung nakanindot. Ngahay may maayo ani, kadtong territorial nga paghari o individual. Kana mo sakto. Mo na kay individual man, bisan pag naatas teritoryos Ginoo, sama ani karon niya, nimbata dinhi, ug ang ato mga online parishioners, nananaw anang na ang atong kaning atong misa o ni appeal sa atong misa online, kamo mga online parishioners, pero nagpabilin nga individual. Muna kanirong nanimba dinhi, appeal na ning nagmisa, di ko kasiguro nga kada usa nato naghari si Kristo dire. Di ba? Di ko kasiguro ana. Ang ako ra gyung masiguro kung naghari ba siya gwa, ang akong kaugalingon. Ako'y makatubag ana kung naghari ba si Kristo nako or wa. Pero kamo, wa na ko'y may uban ninyo magpa ano nga pra na mga lektor nindot kay gisulob, pero wa ta kasiguro. Kari nindot kay gisulob, di apay pariunon, pero wa ta kasiguro. Labaw na ning niang gawali-wali. Wa ta kasiguro ani. Nakaron unsaon man pagsiguro, matud pa ni Kristo, ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao sad mailhan sa iyang binuhatan.
Kana mo hindi malalis. Ang kahoy, ang mangga, mailhan ng mangga tungod siyang bunga. Kaya kung ang iyang dahon mangga, pero ang bunga kapayas, unsa may mo isulti? Ha? Milagro siya ka. Ang dahon, ang forma mangga, niya ang tanaw ni mo bunga kapayas. Lisod ka na Niya ang punuan niya saging, pagpamunga, sambag. Lisod ano? Mutuo mo nga ang saging mamungag sambag. Tanaw na diya. Matay sambag diya. Mao na ang ato rong sukdanan kung naghari bang Ginoo ang atong binuhatan. Unsa may unang binuhatan, ang gisugo rasad ni Kristo sa iya mga apostoles, ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdalag ilisan, ayaw mo pagdag kwarta, ayaw mo pagdag pagkaon. Ang tao nga naa aning kinaiyaha, wa mabalakag igsusulob, wa mabalakag puy-anan, wa mabalakag sakyanan, wa mabalaka og pagkaon, wa mabalaka sa iyang igsusulob, wa mabalaka aning mga butang, mga gadgets. Kana naghari ang Ginoo na. Pero mabalakon kay tas tanan, sige gitag ampo nga naon ta koy balay, naon ta koy sakyanan, naon ta koy kwarta, madato unta ko, maka-abroad unta ko, makapasar unta ko, unsa pa nang atong pangandoy ba nga mga kalibutanon nga mga dungog ug kalibutanong bahandi, duwa maghari is Kristo nimo. May karon kining unang requirements or bunga. Makita ni sa inyong kinabuhi ron. Makita ni sa akong kinabuhi. Ikare makatubag na. Kay lagi si Kristo muhari sa atong kasing-kasing. Muna ningos Kristo, ang gingharian sa Dios dili usa ka lugar, dili sad usa ka butang. Nga moingon ka tua dito, di adiri or mauni. Kay ang akong paghari anha sa inyong kasing-kasing. Unsa may resulta kung magpuyo na ta aning gisulti ni Kristo sa iya mga apostoles? Unsa may bunga? Una, nindot king yang bunga ay. Ingon din siya dire, sa inyong, limot naman ko. Ingon din siya dire, makapapahawa kamo og mga yawa, unya ang mga masakiton inyong ayuhon. Muna dire, niingon pag-ending, ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasa nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Mao di karon naata ni aning mga tawhana, pero di kay ni sila daghan dinhi sa simbahan kanang makapapahawag yawa. Unsa man ning yawa? Unsa may timailhan nga naatay yawa? Kung naatay sala, kanang pagpamakak, kalaway, pagkatapulan, addiction sa bisyo, kanang siging linibakay, dinumtanay, siging pangusab ng mga naong, siging palaygit, siging basiktomi, kay kanabang gipangguba ba ang gihimos Ginoo? Maunay na ayawa, kay ang yawa mo guba man na sa hinimos Ginoo. Siging divorce, siging tipon-tipon nga way kasal, ano ba? Mga binuang mo na, mag-unay-unay, homosexuality, nga mag-uyab-uyab niya, mga buutan kanuhay kayo ba? Manimba pa, niya magsige pag dagkot ngadto sa Ginoo, magampo pa Ginoo munindot unta gyud ang among relasyon nga matildis do us part me. Niya puro babay or puro laki. Because we love each other. Kisa may ilang gisunodan, ang Ginoo ilang gusto. Ang ilang gusto, ay bawal mo na sa Ginoo. Nya usahay di ta kahimo ana nga naman sakit banggod, it hurts, I cannot do it. It's very painful. Painful ba ya kun ang pari dili gyud mo tubay sa nag-text nga nakauyon sad ang pari. Painful oy. Labi nagmadre ang mag-text-text, painful kayo. Amot sa madre o painful, basad ka. Masig mo ingon sang madre,
Father, I cannot live without you. Ala, batay ng mga madrihag pariana. Di na sila, wa na hariis Ginoo. Pero moingon gani nga, oy Father, bahala nagmaghilak ta. Di gini na to buhaton. Haka na, ter, okay kay tadiha. Igsunod adlaw, kausalan terbing. Sabi tao Father, no, kausalan. Wa na, patay na sana. Mao na yung mga yawanon niya. Kumusta man mo ron? Unsa may naghari ninyo, Ginoo o yawa? Ubi bang Ginoo, congratulations. Ang sunod nga mahitabo, ang tao nga giharia Ginoo manggihatagon. Very generous. Kay sugo masas Ginoo, ibaligya ang tanan ug ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Wa gyud gipuy ang Ginoo nga mabalaka sa iyang paghatag, manggihatagon gyud. Kay hasta gani ang Ginoo, hastang katapusan niyang to sa dugo gihatag. Si San Blas ang iyang liog iyang gihatag. Kung makatagbaw ni ninyo ang akong liog, hala, putla ni. Na karon makaayo siya sa atong throat. Kaya nga naman, naputol iyang throat. Muna, si San Roque, isa kung mamatay ko, pinaagig sakit, sige, ihatag ko ni akong lawas, patya ni sakit nga di maayo. Hasta si Saint Therese of the Child Jesus, patya ni akong lawas sa sakit nga di maayo. Unya, tungod aning maong kamatayon, nahimo silang healer sa mga sakit sa lawas. So, ingon ani kagamhanan ang Ginoo ug ang mga hari nga sunod sa Ginoo. Di ba kitang tanan nga binunyagan, nakaambit man tas pagkahari sa Ginoo. Sige, lingi ana imong tupad. Ngaing na siya, hari ka. Sige, ina hari ka. Hari. Tao eh? Hari. Pero, ang question, hari ba ta nga nagsunod sa pagkahari ni Kristo o ni David? O hari ba ta nga nagsunod lang sa atong kaugalingon? Kung nagsunod ta sa atong kaugalingon, hagba ning atong gingharian. Why mo sunod nato? Pero kung nagsunod ta sa gingharias Ginoo sa iyang pagkahari, kakabos, kaputli, o kamanggihatagon, apurting nindota aning ginghariana. Kay baw ko, dili sayon karong panahon na manghatag. Pero pagkadakong kalipay kung manghatag kas panahon na dili sayon ihatag kay apiki sa ka. Mao ginay lawom kay kalipay. Kana bang sakit na bitaw siya inighatag nimo? Sama sa usa ka inahan, sakit kaayo ang paghatag og kinabuhi sa bata nga naas iyang sabakan. Sakit. Pero ang inahan nga mo agwantag utong og panalipdan niya ang bata sa iyang sabakan bisag sakit, lipayo na sa iyang mga anak. Sakit kay sa usa ka kaning pari, no? Nalibakon sa parishioners. No? Sakit na eh. Pero ang pari nga mo antos ana, dunay gapaabot nga tinuod nga kalipay o kalinaw nga di ma-explain. Akong gi tan-aw sa Google kay wa man jud kayo ko suhito aning pista sa Candelaria. Bright kaning Google kay Diyos nun sad naasad sila kuan ba naasad siya mga information nga nindot dito di ay ni siya napalgan ang imahin sa Birhen Maria nga nagdag bata niya na ay kandila sa iyang pikas kamot dito sa kanabitang city nga ginganlan og Candelaria o niya usa ni siya ka island nga na sa tuingan atong ay nalimot man ko Terepene ba to sa tong island nga mga 1300s nya pagka mga 1400s na kuani na conquer sa mga Spaniard sa Spain so nahimo na ning Spanish archipelago nya didto na nila gitagaan kay ang unang nakakitaan ni mga nitibo man ila ning giisip na usas mga goddesses nila mga Diyos ba nya pagtan-aw sa mga Spaniards labi na sa mga historians na kuyog nila
usaman sa mga images sa mahal nga Birhen Maria. Niya mo tong ilang gipasabot ang mga tao nga kinini ang Birhena mao ni ang mahal nga Birhen Maria. Niya kay nagdamnig kandila kuan ni siya kanini ang ato ni nganlan siya og Our Lady of Candles or mahal nga Birhen Maria sa Kandila. Dito mnis Candelaria mo nang itawag to Candelaria. So karon pista giron sa mahal nga Birhen. Nya do na natay theological explanation ani nga ang tinuod gyud nga kahayag dili ang kandila nga atong gidagkutan kung dili ang Ginoo nga gikugos ni Maria ang iyang anak nga si Jesus. Mao gyud ang tinuod nga kahayag sa kalibutan niya. Na sa biblical na kahulugan nga gihisgutan sa atong Bible karon nga si Simeon og si Ana, mga propeta to sila nga tiguang na kayo, mga tiwasonon sa to, naong na analas templo. Pero wa patyas Ginoo hangtod makita nila ang kahayag sa Israel. Motong gideclare ni Simeon kini ang kahayag sa Israel nga magluwas kaniya. Niya pagkakita na niya sa kahayag, niingon dayon si Simeon, pwede na ko mamatay. Kamo, nakakita na mo sa kahayag? Nakakita na mo? Gidagkutan bitaw to nato dito. Di ba nanagkot man tao kuan? Nakakita na mo sa kahayag? Nya, pwede na mo mamatay. Iguli ron nyo sa inyo, na. Patay na mo ron. Niingon ko diri si Simeon God. Sa tiyang gingon, karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon, muhalin nga malinawon, kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang ipasabot ani mao gyud si Kristo. Nakaron si Maria maoy nagdalas kahayag dinhi sa kalibutan. O nganong nadama niya ang kahayag? Kay bao mo? Nganong iya mang napadangan niya ang kahayag bas kalibutan? Tungod kay limpyo man siya, putli, immaculate. Kining kahayag di ay matud pa sa atong unang pagbasa kadtong kang Malakiyas, ningon siya, miingon ang Ginoo nga labing halangdon, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Nya, unsa man ni siya? Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa man kuno mulahutay? Kinsa may makaharong inigpadayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Sa ato pa di ay maglisod tag dawat sa Ginoo basta gapuyo tas kangit-ngit sa sala. Apre ko daning kahayag, abisa kaning adlaw, tanawa inigabot sa adlaw. Wag tangyod ang kangit-ngit. Pero magpabilin kas gusto kas ngit-ngit, imo ginangkuptan ang kangit-ngit. Nya mudawat sa kas kahayag, adili pwede cannot be. Hilingi ako na inyong tupad. Naakay sala. Naakay sala. Pangutana. Naakay sa. O wingon ka siya. Naaoy. Di nakadawat sa kahayag. Lagi. Magkusmod lang naong inigabot sa kahayag. Nga naman, ang kahayag musulti mag-unsay angay natong pangmiyaan, unsay angay natong kuhaon. Di ang resulta
masakitan ta sa gisultis kahayag. Mo na ingon, mura siyag kalayo nga muputli sa puthaw, mura siyag tanawan ng sabon, inigbutang nimo sabon, unsa may mahitabo, tangtangon niya ang mga buling. Ana siya. Karon, makatangtang na mo anang inyong pagsigig panglibak. Nang pagkalibakira ba? Libakiro. Makatangtang na mo anang inyong pagkadao, pagkahangol anang inyong yuta, ug kanang inyong kwarta. Di na mo magsigig away tungod ana, magkinihaay nga to barangay. Abot pas korte, nya mga managsuon ra, usahay pagani, ginikanan og anak, kinihaay. Inyo na nang biyaan. Handa. Tutok. Inyo ato na ning biyaan ang atong pagkabakakon. Ato na ning biyaan. No kana pipilala nas mga sala kanang atong pagkadaling masuko, pagkahimalikas, kusog kaayong mangusi, manghapak, magsigig yaw-yaw ngadtos mga anak. Kana mga pipila lang na sa gustong tantangon sa Ginoo. Ya kusog ra ba kitang mingon, kinsa ba si dili masuko ani, kinsa ba si di mo yaw-yaw So, ana. Di kakadawat sa kahayag. Muna si Simeon o si Ana nga maoy simbolo next to Mama Mary. Kasi Mama Mary may nagdaa sa suga. Ang unang midawat mao si Ana o si Simeon. Unsa man sila? Mga tiguang na kaayo. Ang unang midawat, batanon kaayo. 14 edad. Mga 14 nana. Wa pahilabtig laki. Kantusang ning dawat nga nakaila ni Kristo paghalad na dito sa templo, gidana ni Maria ang mga tiguang sad kaayo. Ang usab byuda, kantus Ana, nya si Simeon wa man hisgote og minyo ba to siya, basta tiguang. So ang makakita ra gid is Ginoo kani ra gyud mga bata or batanon nga wa pay sala og ang mga tiguang nga nagbasol na sa ilang daghan kay sala kay mga tiwasono naman. Yan sa may kahulugan na ni na ang edad ba sa tao nga mudawat sa Ginoo gikan sa bata ngadto Dios kinatiguangan. Kita yung tanan. Dili ta moingon, ada unya na lang ta maghinulsuloy ini katiguang na. Naa si Maria wa pa gani ignorant, inosente pa, gidawat na niyang Ginoo. Ang mga bata sa Israel o sa Bethlehem midawat og mibuhis sa ilang kinabuhi, nabuhis ang ilang kinabuhi para ni Kristo, pagkatao ni Kristo. Grabe ay ang reaksyon ni Herodes. Grabe gyud kayo, gipangpatay gud niya ang mga bata. Kay di gyud siya gusto nga ang kangit-ngit nga naa niya mawagtang. Gipangpatay niya kay paungo niya ang kahayag. Lisod ba yan na? No, ana. Karon dito sa inyong balay, unsaon man pagdala ang kahayag, niguli ron ninyo. Unsa may unang buhaton, aron ang kahayag moabot sa inyong balay. Haron ang Ginoo moabot dito sa may buhaton. Ha? Sige, lagi nga imong tupad. Unsa imong buhaton ron iniguli. Way sana makahibaw kay usahay ra ba magsige lang tag paminaw dinhi nya wa gitay plano iniguli unsa itong buhaton aron madaa ang kahayag. Sige, natingali mo yung mga pamaagi, musugyot lang kog pipila. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Muna siya. So iniguli sa inyo, kinahanglan nga inyong isulti sa inyong mga kaubas balay nga ato gyong himuong hari din his balay ha, ang Ginoo. Sugod karon siya gyud mao itong hari. Wa na laing maghari-hari. Nindot na no? Nya unsa man pagpahari ang Ginoo? Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod
ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Karon ingna ang Ginoo ni maghari, atong laglagon ang yawa nga maoy mo patay. Di ba? Kana mo inyong isulti dito. Nya kinsa maning mga yawa. Gibutan dinhi kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon ug sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan ug tungod kay nagantos man siya og gitintal makatabang usab siya kanila nga gitintal. Unsa may kuan ani unsa ang pagpahari ang Ginoo nya pagwagtang sa yawa ang pagpasayloay sa mga sala. Didto sa inyong balay pagpasayloay mo sa mga sala. Kay anha ra ba dihang sininghagay sa balay. Mo na siya. Nya magpasayloay na mo dito sa balay. Mutakod na sa inyong silingan, moingon ang imong anak ma. Imo man kung gipasaylo, wala gina nimo tagda si manangkuan diha. Kay wa pa nakabayad siyang utang. Di na nimo pasayloon, ako ra di ay. Moingon ko, bitaw no. Pasaylo san mo sa silingan. Nya moingon sa nang imong kauban, ikaw day ba kusog na kay kamo pasaylos imong silingan. Ngano man lagi tong imong supervisor dito nga imo man lagi tong sigihag libak, imo man lagi tong daoton. Bitaw no. Hangtod gyud nga kitang tanan magpasayloay na ta, mawagtang na ng yawa, ang yawa man maoy kangit-ngit. Pero sugdi ron iniguli sa inyo, paharia ang Ginoo. Mabita na dinhi karon, kaingon ko og ang Ginoo gyud maghari sa mga tao, di gyud ka kahinan-aw sa imong isig ka tao. Gahapon nagpalit man tag sin unta to tiwaso na tog palit ba ang delivery nya wa man magkasinabot ang nakapalit sa laing supplier ang gauge 24 na sin baga mao na ron diha atong available. Ako na narong ipa-distribute na lang ang 12 ang iyang gitason. Karon ang 8 ug ang 10 mao man toy daghan kaayo kana ganing di sa laing supplier nya kay ang gakuha didto sila si Brad Henry kuan man sad kayo kana bang particular kayo ba ning mga pag-purchase ba kay mga kontraktor gud na sa pagkarga na dito sa sakyanan iya dayong giablihan sa ablihi sa anak kay akong tan-awon kay balot man na inana. Gitan-aw niya sus paghikap niya 40 mang nipisa. Siya wa gyud ti gini mada tawag siya nako na wa may ika-supply dito nga baga-baga ang katong usa ka supplier ato na lang gibawi ang kwarta. Adto na lang tapalit spikas. Ano ako maning gisgutan? Kay kanimang gong tao nga mahigugma siyang isig ka tao mutan-aw sa labing nindot nga ikahatag. Motong giingnan nako ang tag-iya dito ang katoy la in charge nako ma'am di man gid mi ana pwede nga mo dawat anang imong gihatag karon nga kanipson kay malahi man sa karinggauna nya luoy kaayo ang mudawat ana nga ang pikas nindot ang pikas dili mangita na lang sa mipupariha ani kana bang ihatag gid nato ba ang pinakanindot no o nang di kita managana paghatag basta nahigugma ta maghuna-huna gitag unsay nindot. Mabutan na ka na mamaligya tag slot din eh. Na ang mupalit gihuna-huna ginasla simbahan. Naagoy niingon ako, Father, kadtong December nakapalit man ko adtong imong kadto sang gipamaligya. Nya karon lipay kay ko nga naa na sad kay gibaligya. Sinang anang punga? Lipay kay ko nga naa na sad kay gibaligya. Salamat kay padirha aning opportunity nga kami makatampo makahatag ko og tabang sa simbahan. Tagsara kayong tao magpasalamat ay imong baligyaag donisyon
Kamo, nagpasalamat mo nga natay gibaligyang sila. Oh, maayo. Yan, ipalit na mo. Maayo. Unsa man ni? Kahayag na sad ni siya. Kahayag. Anha ka diha maka-encounter sa Ginoo. Pagkanindot ana. Mo nang salamat sa namalit niya ato ning tinud-og palit. Ang atong kwarta o ang atong mga bahandi mahimo ra ng kahayag basta atong isuporta sa kalihukan alang sa kaluwasan, pagpalambo sa pagtuo, paghigugmaay o paglaom nga Diosnon. Muna ang mahal nga birhen mi-invest sa tanan para niini. Kita sad ato sang sundon ang panig-ingnan sa mahal nga birhen Maria ni San Jose nga ilang gihalad ang tanan labi na gid ang ilang anak ngadto sa Ginoo para sa katawhan. Manindog ta. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sirach, naghulagway sa summary sa kinabuhi ni Hari David ug nganong nahimo siyang pinangga kayo sa Ginoo, niya nahimo pagyong gamhanan kaayo. Gikan ra siya sa pagkamanunugway, magbalantay og mga hayop, niya nahimo siyang labing dakong hari sa tibuok kalibutan nga iyang gipangbuntog, gipuo ang tanan niyang mga kaaway. Bisag gamay pa siyang bata, iyan ang gipatay katong higanti si Goliat. Iyan ang giblungguas liog, ginamit lang ang iyang saplong. Ingon ana ka pinangga sa Ginoo si David. Kini si Jesus nga nakapadisturbo ni Herodes nga gihisgutan sa atong ebanghelyo, gitawag ni siya kaliwat ni David ug mao ni siya ang bag-ong hari nga mopadayon sa pagkahari ni David. Pasabot nawagtang man tong gingharian ni Hari David kay nabuntog naman sila sa mga kaaway, dunay mopabangon ni ining maong gingharian. O kinsa man mao si Jesus. Si Juan nga magbubunyag maoy mag-una ni Jesus. Maoy maghatag og kanibang signal nga niabot na si Jesus ug mao ni ang manluluwas. Karon si Juan gitagaan sa Ginoo og dako kayong gahom aron pagbuntog sa kaaway. Mura kuno siya og kaning kalayo nga tigputli sa puthaw, sabon nga tiglimpyo sa buling, mga mansa. Pero lahi ang pagbuntog sa kaaway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni David, lahi sad ang pagbuntog sa kaaway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni Juan nga magbubunyag. Kay si David sa una ang iyang gigamit espada, saplong. Unya, pag-abot na ni Juan o ni Jesus, ang pagbuntog sa kaaway, ang ilang gigamit, gugma. Kuyaw kayo no? Sa una, si David, ang iyang gihigugmag maayo ang Ginoo. Nya kutob sa kontras Ginoo, kanang wa mo tuos Ginoo, iya yung puuhon, pinaagig espada. Pero pag-abot na ni Jesus nga gipasiunhan ni Juan nga magbubunyag, ang gigamit na gugma. Kung kamo mo ipapilion, hay may inyong pilion nga paagis pagbuntog sa kaaway, kadtong kang David o ang sa kang Juan nga magbubunyag o kang Jesus? Ang sa inyong gamiton, kusog sa pagbuntog o kaaway o gugma? Sure? Og nag-away na mo kinsay tag-iyas imong bana, ang kabit ba niya or ikaw? Unsa may gamito nimo ngadtos iyang kabit? Kusog o gugma? Di nimo bugnoon. labi nagyog dadon sa imong bana ang iyang kabit nga nas inyo, nya ikaw adto ka spikas, adto ra ka sa sala mag folding bed nya sila mosuod sa inyong kwarto, di nimo bugnoon. Ha?
Bugnoon, buangon mo. Hay may mas kusgan ang kusog nga tawhanon aron pagbuntog sa kaaway o ang gugmang Diyos nun aron pagbuntog sa kaaway. Hay man anay mas kusgan. Matod pa ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Sa una, ingnon si David, hutda gid na silag patay. Pero karon ang sugo na sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Mga igsoon, ang gugma mas kusgan kaysa espada. O mas hait pa kaysa espadang duhay suwab. Matod pa ni Kristo, ang akong pulong hait pa sa espada kay mudut ni ngadto sa kasing-kasing. Si Herodes gud nga way pagtuos Ginoo, nahadlok mo patay ni Juan. Ngano man, ganahan siya maminaw sa pulong ni Juan, sakit lang. Pero ganahan siya maminaw. Para ragod anang uban, prago ninyo din ganahan mamutingali mo maminaw sa walis pare, no? Sakit lang kung maghisgot ng mga kilay, mga koral, mga colors buhok, mga inana ba? Nabitay ni text na ako, ingon din siya, Pader, ikaw ba magsikag wali ang kiskisan ang kilay, ibton ang kilay, nga ngilad na siya. Ikaw, nagpatupi mo lagi ka. Marag ko ano? Sa inka magsikag 2 months kabubuton sa Ginoo. Sa may kabubuton sa Ginoo nato, niingon man go to the world and multiply. Ikaw lagi, wa man lagi ka magbinyo. Mura bi akong katuhuon sad. Nako, din alang ka ako magpatupi no nya. Ang binyo. Kalami ana. Pero sakit-sakit wala kong hawak ron. Una, kung sa may lungtad, kung ikaw nangiskis kas imong kilay kay gisugo kas Ginoo, okay ra gina. Okay ra gina. Kung namutol ko sa kong buhok kay gisugo sa Ginoo, okay ra gina siya. Nya unsa may timailhan nga gisugo tas Ginoo, basta wa maguba ang nature. Para gud nato mga kahoy diha ngano man naputla ang kahoy nga naa sa nisodag eskarsada, pero okay ra pulungan ngano man kay nature sa kahoy mutubo ra man na siya, mutubo. Kung ang iyang nature mutubo nya imong pulungan, okay ra na siya. Nya ang buhok unsa may nature tubo, ang kukong mutubo, paspas mutubo, ang kilay hapit way tubo. Naaragin na siya sukod. Ang kilay ba? Kay, ang kaniya kong kilay, o wapa ni sukod, aning tabo na ni sa kong mata. Naara na siya sukod, o imo na siyang kiskison, inigtubo ana niya, kutob ra na siya. Diha sa to padili siya makahasol, pero kaniya kong buhok, o di ko ni putlan, mutabon na rin, mutabon diri, hasol na kaistanan. Ayun, Pader Arnel, may putol-putol siyang buhok, yung magipatasan. Basig mo sa na gusto niya. Pero ako kay katol magkaistanan. Anak niya, akong kuko, dili putlan, musaka magmayo, hangtod na noon, mura na noon ko dili og kuan, majikiro. Tagas na kay kuko. Ano si uban magpatagas, pero tagsara, muhasol ba? Niya, kung putlan, may problema, kay sunod simana, sunod buwan, na naman sad. Way problema. So, ma-alter ang nature. Pero imo ganing kiskisan imong kilay, ilisan imong badlis, imo na nang gi-alter ang nature. Peligro na na. Di ba? Imong buhok, imong kuluran, gi-alter na nimo ang nature na gihatag. Anything nga mo alter og nature, supak sa kabubutos Ginoo, og dunay katalagman nga moabot. Basta i-alter ang nature. Sa ako sang pagka lalaki, wa ko nagminyo, naguba di akong pagkalalaki. Wa jud maguba. Sige, testingi. Now na tong naguba ba? Pero wa man sad makasupak sa kabubuton sa Ginoo kay si Kristo, si San Juan, si San Pablo, San Pedro ug uban pa, wa man
to si San Pedro na minyo to, pero iyan gibiyaan yang asawa. Ang mga apostoles, wa man to mo nagminyo. Nga naman, ang ilang gimultiply, dili persons, kung dili believers. Duha man sa na i-multiply. I-multiply ang persons, i-multiply sad ang believers. Mo nang naingon si Kristo, go to the whole world and preach the good news, ug himua silang tanan nga akong mga tinun-an. Nya kon mogoto ka sa whole world, nya minyo ka, matud pa sa atong ebanghelyo, matud pang San Pablo, biyae gid ang tanan. Musunod gay kanako, biyae gid ang tanan. Awa na makasupak. Ako lang ning gisgutan kay sama ni Juan nga magbubunyag. Unsa may iyang gipreserve ni Herodes? Ang gipreserve niya ang iyang kinabuhi. Mao ginay pinaka-core ang kinabuhi. Unsa may gipaningkamutan ni Juan? Nga ma-convert ang iyang kasing-kasing aron mabag-o ang kinabuhi nga gibulingan og maayo sa sala. Mo nang moingon ko, ngilad ng mangural, ngilad sa nang mag-colors book, ngilad ng magkiskis kilay, kay basig mudaghan imong sala, basig garbo ang nagsugo ni ana, basig vanity, kanang gitawag og worldly, kuan lang, vanities, nga way kapuslanan nga mga buhat nga dili related sa kaluwasan. Basin ba? Ang sala mao'y nakabuling sa kinabuhi nya gusto ni Juan, gusto ni Jesus, mo nang nagpalansang sa Jesus sa cross, nga matangtang ang kanang grabe kaing buling sa sala nga naa nato. Lahom kay nang bulinga. Ay lingi ana imong tupad be. Mungutan na. Ina unsa maron imong kalag bulingon? Ina. Kay limpyo gani pasabot kana siya kusog kay na siya manglimpyo sa kalag sa iyang isig katao. Unsa may iyang ilimpyo? Gugma. Kanang gugma mauna siya ay makapalimpyo sa sala. Kay ang tinuod natong kaaway mao ang sala. Sala sa kadawo, sala sa kasina, sala sa kaulag, sala niining hakog kaitas gahom, sala niining pagdinumtanay kining kasuko, kining ni ang atong pagka libakiro, libakira. Kini mo'y pertining kuyawa ning kaawaya. Kaya nga naman, mupatay ni og lawas. Atong lawas, patyon ani. Bungkagon ani ang relationships. Hugnoon ani ang mga pamilya. Hugnoon ani ang mga kaning ni ang katilingban. Mo na ingos Kristo, ang usa ka panimalay nga mag-unay away, hugno. Ang gingharian nga mag-unay away, hugno. Ang nasod nga magpunay away, hugno. Nya kita din ni simbahan, wa ta mag-away. Ginagmay. Sa away-away ginagmay. O na ato na ni siyang kwaon ang panag-away. Unsa may iilis aron di ta mag-away? Gugma. Ug ang pinaka-powerful ang gugma. Nganuman, bisan ang palaaway, sigihan nimog higugma sa madugay sa madali. Muhigugma gina nimo. Unya sad kun di gina siya muhigugma, patyon gyud ka anak niya. Inya inig kamatay na nimo, nga wa jud ka masuko niya. Unsa may sunod? Daghan kaayo ang mutuo nga ang imong paghigugma niya genuine. O labi pa gani yung kuan misteryoso kay inig kahumagpatay sa imong kaaway nimo, siya mahimong sumusunod nimo. Muna'y nahitabo ni San Pablo. Paghuban nilang patay ni Jesus o sa mga sumusunod ni Jesus, nadutlan si San Pablo na himong sumusunod ni Jesus nga iyang gipaningkamutan sa pagpatay. At tanawan ng imong bana, patyon kas konsumisyon, or imo bakang asawa, patyon kas konsumisyon. Pagpakamatay, sa kasakit o sa kalipay, tanawa, inikamatay nimo, maghilak-hilak na Og di sa na maghilak-hilak, kay portigid anang buangona, mura ginag si Herodias, o mura nag si Herodes, ipabutang pagbandihado ang o ni Juan,
Kung di gina sila muhilak, daghan kay mga kasing-kasing nga matandog tungod nimo og igo na para sa Ginoo. Kay bisan gani kunog makapabalik tag usa ka makasasala ngadto sa Ginoo, bisag usa lang ang atong sala malimpyo og makasud tag langit. Bisag usa lang. Siya nang ka magpakamatay ka para sa imong bana, siguro gyud ko ang una gyud matandog ang imong anak. Ang imong anak, hala si mama wa gyud musukol ni papa bisag giparok-parok sa bongbong. Nya magsige ra gyud ingong I love you for better or for worse. Unsa ka ikasulti sa imong anak no hangtod ka namatay? Nya labi na mo biya magitong bana og hapit na ka mamatay, biyaan man ka ato kay hadlok man tumakiha. Di ang mga anak na mo imutabang nimo. Nya magsige ra jud kag ingon, kamudong day higugma agid na inyong papa ha. Higugma agid na. Tan-awa giunsa nako siya paghigugma. Nga dili gay na nako siya kadugo. Kamo dugo gid mo sa inyong papa ug akong dugo. Higugma agid na inyong papa. Pasayloa siya siyang gibuhat nga rin ako. Pastilan ang kasing-kasing sa imong mga anak. Mura gid naglumsan sa na limpyuhan og mayo no. Unsa di man mumutuo? Unsa may mo ikon kanang hapit ta kang mamatay portigid yung tinigbasay nya kung gapinal na kadiha nya patay na imong bana kay imong gipusil ka kining pisting inataya ni kani niya ay gimog sunod ani kani niya hala tagud-tagura na ninyo mangbuo mamatay man ko ani akong samad kada tiwasan na ninyo ko anang unsa may imong gitanom sa imong mga anak ang pagdumot sa ila mismong amahan. Si San Juan nga magbubunyag nagpakamatay para ni Hesus, para sa Ginoo, pinaagi sa paghigugma sa kaaway. Gipakita niya why resistance sa pagpakamatay ug hangtod karon ang mga tawo nagpakamatay sama ni Juan, sama ni Hesus nahimong mga bantugang mga tigpasangyaw o tigpalambo sa atong tinuhuan. Kay nga naman kabubuton sa Dios nga moingon there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Nindot kay nastanan. Una ato ning suwayag sunod ha. Sige manindog ta. Usa ka prinsipyo nga importante kaayo in relation sa atong pagsunod sa Ginoo kining atong tubag sa Salmo. Sa may gibutang dinhi, Ginoo, tudloi ako sa imong kasuguan. Kining kasuguan sa Ginoo dili ni nato makatudan gawas kon tudluan ta mismo sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Nya kinisang Espiritu Santo dili pod ni siya mamugos pagtudlo nato kung close-minded ta. Pasagdan ra gid ta niya nga maghuwat ra gid ning Espiritu Santo nga ato siyang sangpiton. Mo nang do natay prayer sa Holy Spirit nga Come Holy Spirit, fill the heart of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Kunsad Espiritu Santo sa tisunod, puna ang makasing-kasing sa imong magtutuo, ipadala ang imong espiritu ug bag-ohon mo ang naong sa yuta, dili naong sa magtutuo, naong sa yuta. Kay nga atong naong di na ni mabag-o. Nya mo na patudlo ta sa sugo sa Ginoo. Nahimo nang nakatudan na siya ni King Solomon. Si Solomon nahimo sa siyang hari sunod ni David, batanon pa siya kayo. Siguro po parehas ang edad ni Santa Agida, mga 15 years old or 17 years old or 20 years old. Batanon pa kaayo aron mo lingkod isip hari. Pero si Solomon mapaubsanon nga miangkon nga purting dakua ning ginghariana nya batanon pa kay ko di ko kamao unsaon pag pangulo
Munang ang iyang gipangayo sa Ginoo dili kwarta, dili taas na kinabuhi, dili ang pagbuntog sa iyang mga kaaway. Ang iyang gipangayo tagai kog kaalam, divine wisdom. Kay kani manggong kaalam nga gikas Ginoo, mao ni motudlo nato unsay sugo sa Ginoo. Pero guwa gani tay Dios nung kaalam, kutob ra gid tas atong sugo. Nya ang atong sugo, atong hinganlan nga mo'y sugo sa Ginoo. Mao ni karon atong gibuhat kasagaran. Ang sugo sa atong lawas, ang sugo sa atong human nature, mo'y atong gitawag nga sugo sa Ginoo. Nanglitan anang pagpa-eskwela sa mga anak. Ato naman na rong batasan. Di ba? Sugo ba na sa Ginoo ang pa-eskwelaha inyong mga anak? Kasagaran yun. Nating panahon nung masugo ang Ginoo, pero ang kasagaran yun nga nung naka-eskwela ang mga anak, sugo nato. Pugson pa mangganing anak. Kay og tinuod pang sugo nas Ginoo si Maria, maoy labing bati nga inahan. Og si San Jose, kay nga naman, wa ka pa eskwela silang anak, oy. Way grado si Jesus. Nya nga nung gitawag mas Maria og bulahan sa tanang babay. Kanus-an nimo tawgon ang usa ka ginikanan nga bulahan basta ni graduate ang mga anak unya mga summa cum laude, nindot na kay mga trabaho, pagkabulahan nimong pagkainahan, pagkanindot ninyo mga ginikanan mo, pagka-successful ninyo, pero di gani ka pa eskwela. Ingon ya lang na mga naong ninyo, mga irresponsable mo. Patuyang lamog panganak, labi sa dang anak niabot sa 8 ka buok, unya wa gyud maka-eskwela kay perti pobriha, sawayon sad nato ana. Di ba? Uwaw kaayo nga mga anak tagdaghan di nata ka pa eskwela, kana naron mo standard. Pero tanawa ang nahitabo tungod aning maong standard, kusog kay abortion. Patay sa mga bata sud tiyan. Ngano man di na ko ka pa eskwela, oy. Wala na ni good future. Ikatulo na good ni. Duha raman good mo'y makaya na mo. Pila ra gud ang sweldo sa kong bana. Kana mo na una, abortion. Unya dayon, daghan kaayong nagpalaygit tungod ani. No? Daghan kay gasigig inom og pills tungod ani. Daghang nagpabasiktomi tungod ani. Unya kay laygited naman, basiktomize naman, halatira na lang bisag kinsa kay ngano man safe naman. Ana. Wa man mahadlok sa sugo sa Ginoo, you shall not commit adultery. Mao na, may ubang mga babae kay do na ra ba ni psycho-emotional nga effect kaning palaygit, nay uban mahimo silang promiscuous aning sexual desires. Di na sila gustong usa lang kalaki. Gusto sila daghan matilawad kay ngano man psychologically safe naman sila. Okay raman, mas may na makatilaw tag lain-laing style. Sahay god maka-appeal niya na usahay. Maubitan nang naaroy daghan kayong mga gitawag og sexual cases sa mga pare, appeal pa magay mga obispo, mga kardinal tungod ani. Ngano man safe naman ana. Pwede raman agamitag pills. Maingon sa mga batanon. Sige Father, kuyog ko nimo. Ang pari sana, gusto sa kaing batanon. Abisan niyag makaya rag pugong-pugong na kapugong ka ng batanon. Hugot pa kay nag-angay. Arang-arang rin mga kuyos kay mura magluod tanahon. Katuto ang hugot kay angay, mabuang ka. Na may kondom, na may pills. Ug mulahos yun, na may abortion. Ngayon niya pa dir, sa man na isa, ako lang sa imo pa absolve nimo. Ay pari man ko. Amo na iguman nilag sex, pasayloon ng takas Ginoo sa imo mga sala. Mao na ni ang mga kabuang karong panahon na, nangabuang na ta, no? Kana mo na una ha. Pangayo gyud sugo sa Ginoo. Dili pangayoong kwarta, dili pangayoon ang unsa diha. Muna si Santa Agida nangayo og kaalam, ang Ginoo mo'y misulti niya. Offer your body pure and entire to me. Ug nalipay kay agidaan ang maong enlightenment. Dato kay ni siyag pamilya, mga inila
sa ilang lugar dito sa Sicily. Apan si Agida, imbis magbinyo, mi-resist siya sa kaning marriage. Ang babae sa una, dili makaresist. Labi na gyud kun dako og ranggo ang mga sawa, ang ginikanan mubaw ra gyud na. Unsa may kanaganing nahitabo ni Solomon sa dihang iyan ning gipangayo. Pagkanindutas gibutang sa Ginoo. Ha, tanawa wa mga kwarta, wa mga dungog, wa mga taas nga kinabuhi. Ingon ning Ginoo, tagaan ti kag kaalam nga wa pagyud sukad masukad nahupti ni bisan kinsa ug wa na sa gyoy makahupot niini in the future. Ikaw ra gyoy makadawat ani. Pagkanindutas Ginoo, no kana bang ighatag niya sa atong pangayoon basta nasubay siyang kabubuton. Hatag niya tanan. Nya naa pag ipakapin. Gibaw mo kung say pakapin, tanawan ingon, og ako usab ihatag kanimo ang wala mo pangayua. Bahandi og dungog sa tibuok mong kinabuhi sa pagkaagi nga walay laing hari nga ikatandi kanimo. Kana rong bahandi og kanang dungog maunay atong gisigihan og gukod karon. Nagpinatyanay na taas bahandi. Basta na ay kwarta mag-away kita. Mo nang niingon gid San Pablo, the love of money is the root of all evils. Tanawa diri sa atong ebanghelyo. Si Kristo ug ang mga apostoles way kwarta. Pero busy kay silang tudlo sa pulong sa Ginoo. Din agud sila kalugar og pangaon. Pero ang ilag yung gitudlo og mayo, pulong sa Ginoo. Wa silang magtudlo unsaon pagpangwarta. Dili sila mga financial analyst o mga financial advisors aron himuon kang milyonaryo. Ang gitudlo ni Kristo sa mga apostoles, bulahan kamong mga kabos. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Pamalit mong slot dito sa San Vicente aron daghan pang matabangan. Basta na gani makuha nga kaayuhan, love, not, pero ang nindot unta ba, maminaw tas pulong sa Ginoo. Daghan man mangutanan nako, ngano man pader maghago magyugag ingon ana nga pulos man ta naglisod. Ikaw ati man lang ng simbahan kana may imong balay, kana lay ati man ay nala ng mga atop sa imong silingan kay makatukod ra man guna sila. Kahago ba nang sige kag pamaligya anang slot? Sakto bayasan. Nanong dagisod ko nis bulsa. Nya mo biya dayon ko dire. Nga puno kaya kong bulsa. Ihaya. Pero kamo, wa na mga atop. Na initawag na ako karong bag-o. Ingon siya, padir, mo share lang yung kunimo padir. Nagatuo gani akong luha ron sa kalipay nga nakadungog ko sa imong tingog. Nako nga naman, ingon siya, sa una padir, di ko tig-donate kaya ng simbahan. Pero salamat kaya na imong mga slot padir. Sukad ko ni palit padir. Hangtod karon. Hasta gud akong asawa karon nga adik na migpalit og slot. Nya lipay kuno kay sila. Bisan pag pila ka book slot padir mo apil gimi. Nako pila may imong gipalit. Usara sagud padir. Nya lipay man kay siya. Unsa may kalainan siyang kalipay nga nipalit og usa ka slot ug sa namalit og tag 1,000 slots. Parihara. Mauni ang gipakamatyan sa atong mga martir, ang paghigugma sa simbahan, ang paghigugma sa pag-alagad o paghatag sa tanan ngadto ni Kristo. Mauni ang gipakamatyan ni Santa Agida, ni Pedro Calungsod, ni Lorenzo Ruiz, ug mauni ang gipag-agasan og dugo ni Kristo para natong tanan. Kita pa ka mo'y balibad ani? Kusog itang muhago paghatag og kwarta ngadto sa parlor, ngadto sa mga malls, ngadto sa mga tag-iya og mga na maligyag sakyanan, mupalitag milyon-milyon nga sakyanan. So nagkanang usa ka sakyanan tag 3 milyon, usa ka sakyanan 4 milyon, palito na nato. Di ba? Malita na mga balay diha nga luparon lang usahay sa audit, kanang mga subdivisions tag 25 years to pay. Pero maglisod tag palit sa tag 300 nga slot para sa heavenly joy.
maglisod tagpalit sa tag 1,000 per slot para ni Mother Mary sa iyang healing and deliverance. Di ba? Ato kaning balansihon, oy. Si Solomon niingon, ay ng kwarta, ay ng kwarta. Isa, imong pangayo, ang ako mang kabubuton, tagaan ti kag kwarta nga dili na gyud matupngan sa tanan. Muna si Solomon is the richest, the most famous, and very powerful king in the history of Israel. Nilabwan niya iyang papa, si David. Pero si David is the most loyal and faithful king nga gitawag siya og anak sa Dios, niya nahimo sad siyang amahan or hari ni Kristo. Ano na siya? Sige na, nindog na ta. Kinsa dinhi ang moangkon nga anak sa Ginoo ta sa kamot. Ang wa mo isa anak sa demonyo. Matod pa ni Kristo dire, kinahanglan ko no nga gikan kanato ang mga tao magdaig sa atong amahan. Gikan nato magdaig sila or tungod nato ang katawhan mudaig sa atong amahan. So ang emphasis ni Kristo nga kitang tanan mailhan unta nga anak sa Ginoo, dili anak sa demonyo. Kanabitang bata nga bright kayo, niya mahimong summa cum laude or valedictorian, kinsa man gyud dayoy daygon sa mga tao. Ginikanan gyud. Automatic na hunahunahon ginikanan dayon. Hastanos ginikanan ani kani liwat ginis papa. Niya ang papa day bugo day kayo. Ya kani liwat ginis iyang mama. Kay purting buotana niya ang mama di ay nibiya des pamilya kay tuwa day laing laki. Mo gidayo na pasabot ang credit sa atong maayong binuhatan dili mohunong nato kung dili sa nagbuhat nato, sa nagatiman kanato. Pero mohunong na gani ang atong credit, ang atong dungog, ang atong maayong buhat, anhi na gani nato mahasintro kana peligro na na. Niya karon unsa may gigamit ni Kristo, asin o kahayag. Mo ni mga figure nga mga importante kay ba. Kinsay wa kailag asin dinhi ta sa kamot, kanang wa gyud kailag asin. Nakaibaw mo. Unsa man ang asin? Tamis, parat. May okay, kaila din mo. Nya kahayag. Kinsa dinhi ang wa kailag kahayag ta sa kamot. Na iniisa dito usay gamay. Unsa man ang kahayag? Unsay kalainan sa kahayag ug sa kangit-ngit? Kun ngit-ngit, wa kay makita. Kun hayag, lingi ako no imong tupad, kakita ba ka? Lingi imong tupad. Niya pangutan na siya, kita ka na ako. Kakita ka na ako. Narabay daghan kayo, nga bisag hayag na, di yun magakinit-anay. Kaya ang naong sa usag, ana dere, gatamudhoy. Usasab. Kaya nag-away di tungod sa utang. Aka na din na nag-inutangay, kakita din na. Di, kanang nag-away tungod kay managsilingan unya ang iyang silingan nga 25 years old gikabit sa iyang bana nga 50 years old na iyang bana nya siya 52 nya nangabit iyang bana og 25 years old kanang 52 mutagad na sa 25 mutagad dili bulahan kon mutagad. So mga igsoon, ang gitanaw, ang ipatanaw ni Kristo kanato mao ang kinabuhi niining asin o kahayag. Ang kinabuhi sa asin unsa man aron makahatag siya kalami or tabang sa katilingban kasagar ang iya jud ana kana mang yung pagtimpla mahilis siya mawa siya
Musagol, di na nimo makita. Ang imong makita, ang kanang imong giutan, katunay makita. Pero mawa ang asin, inigbutang nimo. Nga unsa may mahitabo, inigkawa na niya, mausab ang lami sa imong giluto. So kana ding tao nga andam nga mawa ang iyang kaugalingon diha sa katilingban, kana mao nay maghatag og kalami. Sa opisina pananglitan, kinsa may pirming makita, ang sekretary, ang manager, o sa bangko, ako bangko mo ko trabaho sa una, kana mga tellers. Ang di kay makita, janitor, driver. Pero hay may mas daghan og trabaho sa bangko. Ang nag-una gyud or sa opisina, ang janitor. Kay di pa mo open ang opisina, naana na sila. Nya ini-close sa opisina, naapagyapon na sila kay sila'y manglimpyo. Nakatrabaho sa kusuna og Fairmart, mo'y first na kong trabaho, head ko sa maintenance, labi na sa mga janitor. Mo-open ang Fairmart alas 10, alas 6 palas buntag, tuan nami sa sulod. Nagmap, alab, arrange na natanan, kay manood sa dang mga empleyado, kana mga mga kuan, tanan diha, mga promo ang tanan, alas 8, alas 7:30, manood na sila. Nya lisod na kay ipanglimpyo kung naana na sila. Ana. So ang pinakasayong musod mao ang janitor. Nya igabli sa store, mawa na sila. Pero limpyo kay tanahon, no? Arrange na kaayo. Pre dinis atong kuan, atong misa karon. Inighumas misa, mawa man dinhi ang mga tao, kinsa may musod, ang atong tiglimpyo, ang atong mga parish personnel na assign sa pagpanglimpyo. Nya karon kinsa naman inyong nakita? Father Siano, Father Gonzalo, Father Salo, kita ninyo kana mga lektor sa Kristan, pero wa gid na sila mutabang og limpyo. Nitabang na Father Siano og limpyo dire. Oh, ang gitabang ra yung Father Siano pangdiktar, panglimpyo naman. Na abot rin tarong-tarong ding now, mga igsoon. Ang mga nanglimpyo dito aros loyo kasi gan naong buang-buang dako mga saba na sa naron iguman na naron niya tarong-tarong ding now. Posible ba ya? No. Posible. Ay, kamo de. Mga buta ninyo, mga naw, ni amoro din na nimba. Pero unsa ka ditong inyong silingan? Unsa kay relasyon ninyo? Sa inyong mga silingan, sa inyong mga kuyogs balay, kamo din nga, mag-ana-ana yun, ana-ana, niya, buutan pa kay ignaw. Niya, igabot ito de, kusog kay muyaw-yaw. Nanong muyaw-yaw man, kay iyag yung ipamugos ang iyang gusto nga mo'y matuman. Muna, kinahanglang mawa kita, musagol ta, musugot ta, nga di makita, basta lang makatabang. Ug mao sa na ang kahayag. Ani, hayag ba? Kanang hayaga, mudanag siya dire. Pero, kakita day kas iya dito, kana bang iyag yung kaugalingon, mawa, tanawan ng suga, inighayag, di ba? Di na nimo maklaro, pero inigpaong, maklaro nimo, mao din ni forma sa suga, pero inighayag, papas ng iyang kaugalingon, ang makita nimo, ang danag na, kay iya mang ihatag ang iyang kahayag, nganhi sa uban. Makita din mo sa adlaw di ay, tutuki ang adlaw, di ba? Mawa ng imong mata, ang imo makita ang kanindot sa epekto kung adlaw musidlak ng adlaw kay makita na nato ang atong palibot. Pasabot gusto tang dili mapansin basta ang atong isig katao malipay. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, gusto ko happy ka. Sige na. Ingda ba? Na, nguban, wag yun mulingi. Ano mulingi? Muna, sa unang pagbasa, gipahinomduman ta
nga ngato diyang buhat aron ta mudanag, ayaw gyud kuno panamastamasi ang mga kabos, ang mga nanginahanglan, ipanghatag ng imong kwarta, ang imong mga butang, ang imong pagkaon, ipanghatag na sa imong mga silingan, labi na gyud nanginahanglan, aron mudanag ang imong kahayag. Kay magdinaw na gani ka, ngit-ngit kay kagnaong. Tanawa ka na mga manggihatagon, kasagaran ginas manggihatagon, 100% malipayon ginagnaong, tanawa ng mga daw. Di ba ang naong nga na, murag ngit-ngit daw. Sige na nagana. Hadlo ko ka mo dool, ila man sa nang tuyoon, nga magkusmod, kaya aron di ka mo dool, kay sige, masagag dool, basta mag-smile. Kusmuron gina nila. Nakaroon taon-taon, pakalitig lingi na imong tupad. Magkusmod ging naong ana, kangit-ngit na. Sa ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, gikalimtan ako ang tanan akong nakamahuan. Officer ba yan ni si San Pablo sa mga Hudiyo? Kusog kay ni siya manglutos o mga Kristiyanos. Knowledgeable kay ni siya. Very passionate. Zealous nga pagka-Israelite. Pero matod pa niya, pagduol na ko ninyo, akong giwagtang ang tanan akong kaalam, usa na lay akong gihinomduman, si Kristo, labi na gyud ang iyang kamatayon sa krus. Kanay atong hinomduman, nga naman, kana bang moingon ta nga, gusto kong maliwat ni Kristo. Ay, ayaw na ng imong mga pangandoy, ang pangandoy na ni Kristo. Kana bang mamatay ka para sa imong isig katao. Ikaduhang lingi be, kani nindot-nindot na ning istoryahan. Ingna siya. Yung tubad ba pangutan na ing na andam kang magpakamatay para nako. Gano, ingna ka no. Sige na. Abi ako lay mangutana ninyo be, kamo andam ba mong magpakamatay para sa simbahan? Kusga. Pamalit mo og slot. Tanawa, ang imong kwarta o gipalit imong slot unsay mahitabo, mawa sa imong puder. Nya ma-recognize pa dinhi, dili na kay musagol na siya sa daghan. Mao na nga ang atong dopes nahalina na taas of yesterday og 19,000. Pakpak. Ingka. Nya kinsa may naghatag ani pader? Ambot lang. Basta nangabot ra na ato atay record ana. Pero isagol na diri wa tay i-announce nga mga ngan. Kay mauna na siya ang asin. Nya iniglingi nimo sa imong mga mata ka, la, nindot among simbahan. No? Ana, ngadtos gawas, nindot na. Nindot ba? Kana, mao na siya. Tanaw nimo sa imong lingkuranan, nindot na, ngati nindot. Altar nindot. Kinsa may gahimo ani? Sagol tanan. Igtilaw nimo sa imong pagkaon, lami na. Hay mang asin, sagol tanan. Mo na atong slat-slat, sagulo nato ang gagmay. Nya giingnan kong San Vicente Ferrer, ihunong na ng pamaligyag dopes. Puol na na. Ang sami ako ibaligya, napamay tukurunong kumbinto, 35 million ang cost ana. Nga napasatay bayranan diha ng atong daan, agianan, mga 1.5. Napatay tiwasunog tuko dire, dagkutanan o kanang souvenir shop, padung dire katong bagong CR, siguro mga 1.5 sana. Napatay 38 million nga panginahanglan. Ana, nga San Vicente, katong 19 million man to. Nakuha na to, nagasto na to nato. Karon, magbag-o tag slot para focus na ta sa kumbinto, sa dalan o sa kanadiha. Tulo na lang kabuk atong focus na nya kining tulo inadlaw-adlaw ni nga paggamit. Ang kumbinto kada adlaw na to gamiton, ang daan kada adlaw, ang kanasang dagkutanan kada adlaw sa na siya, atong souvenir shop kada adlaw. So daily use. So akong gipangutana si San Vicente kani bright mangyud ka, ikay hatag og ngan. Ana, gabi iya kong gitagaan SBF DAG
Ang abbreviation is BF DAG. Sa may meaning na, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Anong mura mamog ng aluya? Daily Abundant Graces. DAG. Daghang kalinaw. Daghang kalipay. Daghang kasakit. Daghang pagantos. Daghang kalampusan. Basta daghan. Graces manatanan. No? So kung mo palit mong slot, sugod karon naamoy is BF DAG. Nindot. Tagpila man. Ingo San Vicente, mahal ra kayo ng 1,000 ay. Himuan na lang ng 500. 500 na per slot. Pila man kabuk pila man kabuk ibaligya. Ang 38 atong i-times 5 ay times 2. Pila naman? 76. So natay 76,000 slots gikan karon niya ako sang gitagaan og term kanantod kanus-a man ni ibaligya San Vicente insya inig anniversary sa parokya kinahanglan hurot na September 5. So gikan karon hangtod September 5. Lisod ba na hot doon? Dili oy. Ang ato lang ganing tigpaminaw sa atong online mass, appeal na ninyo og ato mga kamo mga online parishioners. Average gumog 1 million tigpaminaw. Na ay 10% ana nga mamalit one slot. Nya 500 naman per slot. Pila man ang 1% sa 1 million? Ha? Wala, di mo ka mo kwenta? Pila? Cancel. Di man sa di ko kamao de. Pila? 1 million? Nya 10%? 100,000. O niya, 76 na may atong gibaligya, pwede gani ni next week, human na ni. Di ba? O na, so ay ninyo, pamalit mo karog sugod, 500. Niya, saad mo kada simana mo, palit mo usa ka slot. Di ba? Next week, wala, hurot na. Wala, ikapundo na, ato day na diyang tukuron. Mga igsuon, mauni ang mahitabo kung mahimot ang asin o kahayag. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa mga buutan. Kung mahimot ang matarong kahayag ta sa kangit-ngit. Ang ato karong kinabuhi, gingit-ngitan tungod aning kadaw sa kalibutan. Ato ning ilisan og kamanggihatagon labi na gyud para sa mga nanginahanglan. Mudanag ang kahayag, musidlak ang kahayag, mga lipay tang tanan. Muna, unsa to atong bagong slot? Is BF DAG. San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Sige, manindog ta katong gustong mo palit.